So ikaw bilang misis, papaano ka nga ba makakahingi ng financial support sa iyong mister? And pagkatapos mong makakuha ng barangay protection order, ano nga ba ang pwede mong gawin para maging temporary protection order ito and maging permanent protection order under RA 9262 o yung VAUC? So for reference, ang case natin ay may GR number 255299 na desisyon na nito noong March 8, 2023. Pakinggan nyo rin pong mabuti dito sa vlog natin yung ginawa ni Mrs. para mahuli niya sa akto yung kanyang mister na nambababae. At para malaman ninyo kung anong ginawa niya at naipaaresto niya ang kanyang asawa. So, si husband and wife po ay ikinasal noong 2007. Yun nga lang nakakalungkot, during their married life, nagkaroon ng maraming babae, etong si husband. Pero dahil gusto ngang masave ni Mrs. yung kanilang relationship, nilunok na lang niya yung kanyang pride. Pero bandang 2013, ang laki ng ipinagbago ni Mr. Okay, iniinsulto na siya sa publiko. Sinisigawan na rin siya sa harap ng maraming tao. Kaya naman nung June 2013, etong si wife nagsama ng dalawang kaibigan at pinuntahan nila yung kanyang husband. And doon nga, nahuli niya sa akto na may kasamang babae sa master's bedroom pa. Etong si husband. Dahil dito, nag-request na ng police assistance si wife. Inaresto nga ng mga pulis ang kanyang asawa at yung babae nito. Pagkatapos nun, pumunta na siya sa opisina ng kanilang barangay captain para mag-apply ng barangay protection order para hindi na siya malapitan ng kanyang asawa. Etong Barangay Protection Order was granted noong June 2, 2013. Ngayon, pagdating ng June 7, 2013, okay, mga 5 days after lang, nag-file na siya sa korte ng Temporary Protection Order and granted din yon sa RTC. So, June 7 na i-file yung Temporary Protection Order and then June 10 na-grant na agad yung TPO by the court. And then, habang nag-undergo sila ng trial, ilang beses na na-extend pa itong temporary protection order bago ito naging permanent protection order. Na-issue na nga yung PPO noong March 2016. Sa desisyon ng korte, okay, may 100,000 pesos na monthly support si wife mula kay husband. So, dagdag pa rito, ayon sa permanent protection order, bawal makipag-communicate si husband kay wife. Bawal niya itong lapitan at a distance of 200 meters. Bawal niyang puntahan sa place of work or sa place of residence si wife. Bawal din siyang magdala ng deadly weapon or mag-possess ng baril. At kung meron man siyang baril, kailangan niya itong isurrender and yung kanyang license ay mare-revoke. And doon sa isang property kung saan nakatira si wife, inutos ng korte na alisin ni husband yung kanyang mga gamit doon. So, mula sa desisyon na ito ng Regional Trial Court, umapila si Mr. sa Court of Appeals hanggang nakarating ng Supreme Court. Pero bandang huli, eto nga, 2023, nung nag-release ang Supreme Court ng desisyon, pinanigan ng korte si Mrs. And lahat nga ng inaward ng Regional Trial Court ay kanyang nakuha yung 100,000 pesos ng monthly support and bawal siyang lapitan, bawal siyang puntahan sa kanyang place of work or place of residence, and dapat may distance na 200 meters. Sa distance na yon hindi po pwedeng makalapit si husband. And bawal makipag-communicate si husband kay wife. So, lahat yon nakuha niya yung permanent protection order na yon. Okay? Now, nabanggit na natin sa vlog kung ano ang kailangang gawin ng mga misis para makakuha ng
monthly financial support mula sa kanilang mga asawa. Nag-file muna siya ng barangay protection order. So dahil limited lang yung validity ng barangay protection order, nag-file agad siya ng temporary protection order sa korte na. Okay? Habang yung BPO ay hindi pa nag-e-expire. Nag-file agad siya ng TPO sa korte. And then later on, nag-request siya na yung TPO ay maging PPO or Permanent Protection Order. At yun nga yung nangyari. So, para po sa mga misis na nagtatanong kung paano nga ba sila makakahingi ng financial support sa kanilang mga asawa, well, eto na po. So, nasa vlog na natin. Panoorin nyo lang po yung video. And sana po nakatulong tayo, nakapagbigay ulit tayo ng dagdag kaalaman para sa mga misis na hindi makakuha ng financial support mula sa kanilang mga asawa na nambababae. Okay? So, yun lamang. Thank you for watching and paki-share na lang po sa mga kababaihan o sa mga misis na kailangan ng ganitong advice. So, thank you!